Oh, ito, pakinggan nyo si Claire Castro, ha? Meron na naman siyang ano. Oh, sagad-sagarin na natin. Oh, ito si Claire Castro. Meron daw siyang masasabi tungkol sa impeachment. Matapang ang banat ng Malacanang laban sa Senado matapos nitong i-archive ang impeachment ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Most zealous in protecting that principle of legal equality. Sa sesyon kahapon, mainit ang pahayag ni SP Cheese Escudero. Tanong niya, talaga bang accountability ang nais ng mga pabor sa impeachment o anti-Duterte lang talaga sila? Ang sagot ni Yusek Castro, okay, basang-basa mo naman si SP Cheese. Since day one din, basang-basa na ba? Hugas ka man. bilang isa ring Butang naman, tatanong ka na naman. Ikaw, ano, ikaw ba si Tandang Pananong? Puro ka na naman tanong, Claire. Anong sinasabi mo namang, naging taga-abot nga ng baso ni Lisa Marcos yan, si Cheese. Di ba? Putang ina, alipin nyo yan. Ba't hindi nyo kayang pasunurin? At saka, teka, Claire Castro, di ba nung nakaraan sinabi mo na kung ano yung desisyon ng Supreme Court sundin? Bakit nagre-react ka? Abogado ka pa naman. Bakit di ba yung sinasabi mo pag spokesperson ka, iba rin sinasabi mo sa vlog mo? O mag-video ka na lang, kumanta ka na lang ng Dancing Queen nang wala sa tono. Putang ina, sa lahat ng ginawa mo, yun yung pinakatama. Mali ang tono mo dun, ha, pero yun yung pinakatamang ginawa mo. Kumanta ka na lang, huwag ka nang nagbibigay ng reaksyon, putang ina. Luka-luka lang ang gagawa ng mga ganyan. Yung kakanta ka ng ganon, birit na birit ka, kala mong ganda-ganda ng boses mo. Sa harap ng mga tao na ano ka pa naman, nasa special function nyo pa naman yan ng bilang ano ka, isa kang isa kang Yusek, Asek ba yan? Spokesperson ng Malacanang, tas putang inang yan. Ikaw lang ang natutuwa sa kanta mo. Pero sa totoo lang, yun lang yung ginawa mong maganda sa buhay mo. Ituloy-tuloy mo yan, Claire. abogado. Ito ang pananaw ni Palace Press Officer Claire Castro sa pag-archive ng Senate sa impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. Tingin ko lang, itong mga senador na to, feeling ko lang to, ha? Feeling mo, putangin na mo. Feeling mo lang. Walang hiya ka naman, oh. Feeling mo lang yan, ha. Hindi yan feeling ng iba. O, sige. I-dismiss. Pero nagtatago ngayon sila sa decision ng Supreme Court. Gusto daw i-dismiss. Gusto daw nilang i-dismiss. Tanga talaga ang putang ina nito. Unang-una sa lahat, pinadi-dismiss yan ni Bato de la Rosa. Di sana dinismiss na nila noon. Pero ano sabi ni Cayetano, wag i-dismiss, i-remand natin. Balik mo na lang kasi may mali doon sa sistema ng pagfa-file nila dito sa atin. Oo. Tapos hindi ba pinadi-dismiss ulit ni tawag dito ni Marcoleta with all the supporting speeches. Privilege speech. O anong sinabi nila? Wag dismissal, archive. Kasi sinasabi mong gusto na talaga nilang i-dismiss yan. Putangin na mo, 2 beses nang pinadi-dismiss yan, hindi nga nila dinismiss. Paano mo sasabihin gusto nilang i-dismiss? Actually, pwede nga nilang i-dismiss yan eh. Dahil nga may utos na korte eh. May utos na korte, hindi pa nga nila dinismiss eh. Paano mo sasabihin na gusto nilang i-dismiss? Nagtatago lang sila doon sa desisyon. Bobo talaga itong putang inang babae na ito. Kung gusto mo talaga na i-dismiss yan, the fact na may decision na from Supreme Court, makakapagtago ka na sa decision ng Supreme Court, they could have dismissed it. They did not. They archived it. It's not dismissal. Inutil ang putang ina. Minsan ka lang mag-a-analyze, mali pa eh. Korte Suprema ang senator judges dahil kung tutuusin, hindi lang pag-archive ang recourse bunsod ng immediate and executory ruling ng SC. You can also show respect by not making any action, saying na let's wait for the decision, final decision of the Supreme Court. And then kapag naging final na to at sinabi talaga no jurisdiction, then you cannot do anything but to abide. Gago, di ba? Tingnan mo gaano kabobo to si Claire. Antayin daw yung Supreme Court na mag-decide ng final na. Putangin na mo, hindi po pa naintindihan na final na yung decision nila. May motion for reconsideration, oo. Pero hindi mo ba napansin na final na yung decision nila? Tanga ka talaga? Ba't ka pa mag-aantay kung final na yung decision at kung Supreme Court di naman na magdidesisyon, nag-decide na yung Supreme Court, eh di sundin mo na yung Supreme Court una pa lang. Boba ang pucha. Inan to. Bobo talaga mag-analyze tong tokmol na to.
by the proceedings or decision of the Supreme Court. Yun lang. Ba't kailangan i-archive? Gago, may utos eh. Tanga, may utos eh. Ang mahirap nun yung in-archive mo tas walang utos. Di ba? Yun ang mahirap doon. May utos eh. So, in-archive nila. Actually, dismissal nga yung gusto nila. In-archive na nga lang. Parang hindi, pangit naman kasi kapag dismissal. Pinatay mo na pag dismissal eh. Di ba? Ang archiving, hindi pa yan naman. Sabi nga ni Cheese, di ba? Meron pang remedyo yan. Pag nagdesisyon yung Supreme Court, may remedyo kung ano dyan. Senado, huwag ka magmagaling. So paano yan pagka biglang ni-reverse no, tapos biglang nag-convene as impeachment court ulit yung Senate, anong masasabihin nyo? Anak ng tokwa talaga to si Claire Castro. Giit din ni Castro, hindi dahil archive na ay patay na ang impeachment. Isinantabi lang Yun naman pala eh. Hindi pala ibig sabihin ng archive na patay na, isinantabi. O di habang nag-aantay ng desisyon, isinantabi, ano pa reklamo nyo? But again, kahit na umebak ka ng bubog, Claire Castro, alam nyo yan bilang abogado na kapag ka unanimous decision, hindi na yan nagpo-push through. Tsaka, ilang buwan na lang, ano ba ngayon? September, October, August, September, October, November, December, January, February. 7 months na lang makakapag-file na sila ng bago. Hanggat merong temporary, hanggat merong TRO, hanggat merong motion for reconsideration na i-file dyan sa Supreme Court, putsang ina, hindi sila pwede mag-file ng panibagong impeachment. O kasi nga, yung unang impeachment, hindi pa nare-resolve. Ganun ba gusto nyo? Imbis na makapag-file na kayo ng kaso sa February ng panibagong impeachment, pwedeng gamitin din ng mga senador yan na, ba't may impeachment na naman? Hindi pa nga sumasagot yung Senate, yung Supreme Court. Naka-archive nga, yung articles of impeachment ng 2025. Hindi na pwede yan. Ano yun? 2 impeachment? Ang didinggin natin, paano kung nag-rule ng nagbago ng desisyon yung Supreme Court o di 2 impeachment yung hearing natin, mga tanga kayo kung gano'n ang gusto ninyo at bininbin yung motion for reconsideration ng Supreme Court, bininbin ng 2 taon yan o di 2 taon na walang impeachment na bago. Bobo ka talaga eh. Wala kang utak talaga, Castro eh. Hawak pa rin ng mayorya ang desisyon kung bubuhayin pa ito. At dahil may mga senator judge gaya ng presidential sister na si Amy Marcos at Bato de la Rosa na obvious naman daw nakakampi ng bise. Obvious din naman na si Kiko, si Bam, si Risa, kalaban din ng bise. What is wrong with that? Kung meron kakampi, meron din namang kalaban. Anong masama ron? Bopols ka talaga, Claire. Huwag ka na. Magaling pa sa yung mga vlogger. Di masasabi kung ano ang tsansang muling gumulong ang bola. At ang buong impeachment case na ito, problema at gastos pa na matagal na raw sanang natapos kung nagsalita lang si VP Sara. Hayaan natin sila dyan. Si Senado, cargo nila yan. Let's just pray na dapat managot, managot. Tangang putang ina mo, paano nga mananagot? Na bukod sa iisang tao paano mananagot? Paano nga mananagot? Wala nang korte. Pero hindi ba, naisip niyo ba yun? Naisip niyo ba yun? Alam niyo ba kung gaano rin katagal yung mga motion for reconsideration na yan? Nabibinbin yan minsan 1, 2, 3 taon, hindi na didesisyonan kagad dyan. Meron na kasing unang desisyon. O imagine, meron silang motion for reconsideration. Magfa-file ulit sila ng kaso for impeachment ng February. Let's say, for example, makakapal ang mukha nila talaga. At mag-impeachment ulit sila. So paano yun? Pwedeng i-deny ng Senate yun. Bakit? Meron pa kayong active motion for reconsideration. Di ba? Antayin muna natin yun. Huwag tayo magmadali. Di ba? Huwag nating madaliin yung sistema eh. May motion for reconsideration sa Korte Suprema eh. Antayin natin yun. Tapos paglabas nun, doon tayo magdi-decide, ha? Hindi ba? Ganun ang gagawin. So wala nang susunod na impeachment yan. So itong pag-archive, mga bossing, mas nakasama pa yan. Bakit?
O mas nakasama pa yan dahil dun sa motion for reconsideration nila na alam natin na ibibinbin na yan ng Korte Suprema, o di hindi sila pwede mag-file ng panibagong impeachment kasi active pa yung 2025 impeachment. Agoy. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Ayan, maraming salamat mga bossing, mabuhay kayo. Ha? Yung mga hindi pa nagla-like, nag-share, mag-like and share, hindi nagko-comment, mag-comment kayo. Yung mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe kayo. Dahil pag di kayo nag-subscribe, bahala kayo. Baka mabahog kayo. Magandang gabi mga bossing, mabuhay kayo. I'll see you again next vlog. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang